Amazing morning, Team Eagles! Ngayon, una sa lahat, na I'd like to thank Mentor Ike sa opportunity na makapag-training sa pinakamalaking team sa Team MVP. Yes, ang Team MVP Eagles. So, palakpakan naman natin si Mentor Ike kasi very consistent tong Eagles Masterclass. And tune in kayo, no? Kasi ngayong first weeks, core Eagles po ang magde-discuss. So, maraming salamat sa pag-tee up, Mentor Pat. 'Di ba? Aking co-founder ng Team Synergy. Napaka-sexy, do you agree? Very sexy and very maganda. Yan, napakagaling na top earner din si Mentor Pat. And maraming salamat po sa lahat na nag-attend. No? Alam ko busy kayong lahat pero thank you for giving time and I'll make sure na worth it yung inilaan yung oras para ngayon. So hindi na natin patatagalin pa. Tama naman lahat na sinabi ni Mentor Pat. Dediretso na tayo sa ating training for today. So share screen lang po ako, mentors. Ayan. Yun, kita po ba? Clear po ba ang ating screen? Gaya nga na nabanggit na Mentor Pat, ang aking pong training ay handling objections. No? Kung kahapon, nanood kayo, protocol, one of my favorites. Next natin ito rin, handling objections. Kasi very vital po ito sa ating ginagawang business. Ang negosyo po kasi natin, ang lifeline niyan ay inviting. Pero sa pag-i-invite mo, syempre, marami kang nakakaharap ng mga tao and lahat sila mayroong objections. And ngayon po ay tuturuan ko kayo kung takot ka, kung bago ka, or luma ka na, pero hanggang ngayon, no, medyo alangan ka pa sa pagsagot-sagot na objections, itatackle natin yan ngayon. So, handling objections tayo ngayon, mentors. Ang ano muna natin, no, i-differentiate muna natin. Very common kasi na pagbabaliktad to yung rejection and objection. Okay? So, iano natin, i-tackle muna natin. Ano difference? Define muna natin, no? Ang rejection, mentors, ito po ay refusal, nabulol agad no, una pa lang, refusal to believe, accept, or consider something. Okay? We define it as a no, as of now. Okay? Ang rejection po, I know as of now. Pero ang objection, it is action of disagreeing with or opposing something. Ang objection po, we define it as a definite maybe. So, ang objection, hindi po siya no. Kaya huwag kayong matatakot sa objections, mentors. Okay? It is a product of ignorance, fear, and uncertainty. Okay? Minsan po, kaya nag-o-object yung mga kinakausap natin, pwedeng dahil hindi nila alam. Okay? Karaniwan, yun naman gusto lang nila ma-educate. Pangalawa, may takot sila. May takot sila kasi hindi nga po nila naiintindihan. Okay, and may uncertainty. So as a distributor of IM Worldwide of our amazing barley, ang kailangan lang natin gawin, educate natin sila. I-appease natin sila. Kailangan nila ng assurance. Okay, para makapag-decide sila if go sila sa barley or sa business natin. So magkaiba po yung rejection and objection. Pag may objection, huwag kang matakot. Pag may rejection, okay lang rin yan. No yan as of now. Pwede pa namang mabago yan 'di ba? So next po natin, ayan, sabi dito, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means other person failed to notice what you have to offer. Tandaan po natin, kapag na-reject tayo, hindi siya personal attack. Okay, walang personalan sa rejection. Okay, ang ino-offer po natin dito, barley. Ang ino-offer natin dito, yung business natin. So kung ma-reject ka man, hindi ka nire-reject personally. Okay, pwedeng hindi lang nila nakita yung ino-offer mo na opportunity. Pwedeng hindi pa nila kailangan. Okay, so wag pong sasama ang loob natin no, pag nare-reject tayo. Ang objection naman, it is not a rejection. It is simply a request for more information. Matuwa ka kung may objection. Bakit? Sabi nga, it's a buying signal. 'Di ba? Kasi pag interesado yung tao, gusto pa niya na additional information. So kung nagtatanong pa yan, hindi ka niyan kinukontra, ibig sabihin gusto lang niya na more knowledge about sa ino-offer mo. Okay? So, eto madalas po natin 'to naririnig. I'm sure lahat tayo narinig na 'to, no? Yung mga bago, baka narinig mo na sa mentor mo, yung plastic. Yung term na plastic. Okay, minsan ikaw yan, madalas yung katabi mo. Charot, hindi, joke lang. Gusto ko lang makita kung gising kayo, no? Ang plastic po lagi natin narinig. Ano ba ibig sabihin yan? Una, P, pera. Pangalawa, L, linya. A, ask mama, papa, or asawa, or partner. S, small time. T, time. I, ipon, and K, corny.
Okay, kaya katulad ng joke ko, corny yung joke ko, pero plastic tatakal natin yan. Pero marami tayong bonus mamaya, kaya makinig ka. Okay? Umpisahan na natin. Ay, hindi, before natin i-tackle muna yun, no? Gusto ko malaman yung ano yung requirements natin in handling objections. Okay po? Una, prior research. The best way to handle objections is to provide the client with more information. So, mas maganda before ka humarap sa client mo or before ka, di ba, before ka sumabak sa kahit anong laban, dapat nagpe-prepare. Diba? Sa business natin, prior research, kailangan alam mo ins and out ng business mo. Alam mo yung benefit ng product na ino-offer mo. Okay? Kailangan nakapag-research ka. Kaya nga tayo may everyday trainings. We are so blessed. May training na sa office, meron pang ganito. May training pa sa team. 'Di ba? Kaya ang gagawin mo na lang, very easy, plug in mo na lang sarili mo, mag-notes ka na lang, 'di ba? Or i-record mo to, balikan mo lagi. 'Di ba? Para alam mo kung paano mo i-handle yung mga clients sa mga kaharap mo. Next, empathy. Always put yourself in your client's shoes. Okay? Siyempre, kailangan malaman nila na naiintindihan mo sila. Kailangan po genuine yung interest na matulungan sila. Okay? So, kailangan may empathy tayo. And always, always maintain a cool head. Very important po to, mentors, no? Leave the interaction on a positive note. Never ever argue. At saka always agree to disagree. Okay? Huwag po tayo makikipag-argue, makipag-debate sa mga clients natin. Kasi possible, minsan, akala natin kinukontra nila tayo, nag-o-object sila, akala natin tinitira nila tayo personally, madali uminit ang ulo natin. 'Di ba? Pero kailangan po one step ahead tayo lagi. Kailangan kalma lang. Kalma lang tayo, mentors, no? Always maintain a cool head. Kasi ang client mo, once na-offend mo yan, pwedeng hindi maganda naging reaction mo, na-offend mo siya, hindi na yan makikinig sa'yo. Regardless, gaano pa kaganda yung produkto natin, gaano kaganda yung opportunity na you have to offer. Kapag hindi na okay yung atmosphere, 'di ba? It's the deal is off. Hindi siya closed deal. Off deal na siya, 'di ba? So kailangan maintain a cool head lang. 'Di ba? Gaya sabi kanina, hindi ikaw ang nire-reject, hindi ikaw ang tinitira. 'Di ba? Pwedeng yung opportunity, yung product, gusto lang niyang mas malaman. So it's very important not to argue and maintain a cool head. Ayan. So next po natin, ito. Top reasons why prospects don't buy or don't join. We have 5 po, no? Unang-una, money. Sabi nga natin, sa pera, may dalawang klase ng prospects. Okay? Yung prospect na totoong walang pera. Unang-una. Pangalawa, yung prospect na nagpapanggap na walang pera. Do you agree? Type 1,000 if you agree. May kilala kayong ganyan? Meron kang alam, yung iba, walang pera, sasabihin sa'yo, maniniwala ka. Pero meron pwedeng kakilala mo, nagpapanggap lang. Alam mo naman mayaman, sasabihin sa'yo, wala kasi akong pera eh. Marami tayong nakausap na ganyan. Sabi nga ni Dan Lok, kung kilala niya siya, no, prospects lie all the time. Kung ikaw may excuses ka, yung mga prospect mo may excuses din. Pero pareho lang tayo. 'Di ba? So, hindi pwedeng mag-stop ka doon na sinabi niyang wala akong pera, maniniwala ka na. 'Di ba? Itatakil natin paano natin mailalabas 'yun, yung pera nila. 'Di ba? Next, competition. It's a given. Our barley is sobrang popular na. No? At saka hindi lang po tayo nag-iisang barley sa market ngayon. Marami tayong competition when it comes to barley. Yes, alam natin, pinakamaganda, the best quality. We have the best quality barley. Pero syempre, alam naman natin na hindi rin siya ganun ka-affordable, unlike yung competition natin. 'Di ba? So possible hindi siya basta bibili sa iyo kasi they're looking for more affordable options. It's a given. Maski naman po tayo, 'di ba? Minsan naghanap tayo ng quality product kung gusto natin bilhin, pero lagi natin wini-weigh na okay ba yung mahal kung may mas mura naman, 'di ba? Pero kailangan very mindful tayo, no? Kasi ngayon sa competition, ang dami na rin nagfe-fake. Alam mo yung hanggang ngayon may lumalabas na kumukopya nung barley natin eh. May bago na naman na fake, 'di ba? So, ayun, one way na hindi sila bumibili or hindi sila nagjo-join dahil sa competition. Maraming klase ng barley na pwedeng yung iba mas affordable sa atin. Yung iba naman, maraming klase ng network marketing, maraming other companies. Pero I believe ngayon sobrang trending ang I Am Worldwide eh. Ako naniniwala ko pinakamaganda eh. Alam naman natin na yun ang pinakamaganda. Siguro more on sa barley lang tayo may competition. Tapos next naman, authority. Bakit hindi sila bumibili or hindi sila nagjo-join? Maybe kasi they are not in the authority to decide
For example, may nag-chat sa'yo sa page mo or nag-PM sa'yo, magkano po yung barley, ano pong benefits niyan, blah, blah, blah. Ang dami tinanong, ang dami mo ring sinagot. Pagdating sa dulo, pagdating mo kung ilang box ang bibilhin niya or magjo-join ba siya, ang sasabihin niya sa'yo, sige po, ask ko muna si mama ko or si ate ko or yung pala na pag-utusan lang. So bakit hindi sila nag-join agad? Kasi hindi naman sila yung magde-decide. Okay? Ito yung mga top reasons po no kung bakit hindi agad bumibili or hindi agad nag-join yung mga nakausap natin. Next, product fit. Hindi po lahat ng tao fit sa kanila yung barley natin kahit gaano pa yan kaganda. 'Di ba? Pwedeng may mga kabataan na sasabihin nila na healthy naman ako, wala naman ako na feel na kahit ano, wala naman akong sakit. So hindi ko pa kailangan ng barley. Or pwedeng sa opportunity naman, di sa fit sa kanila yung opportunity kasi may trabaho naman ako enough naman yung sinasahod ko 'di ba? So hindi pa nila time, hindi pa fit sa kanila kung ano yung ino-offer natin. Kaya hindi sila nag-join or bumibili. Next is time, 'di ba? Yung product fit kasi subjective siya. Nakadepende yan sa tao. Same with time. 'Di ba? May mga bagay talaga ito mentors sa loob nyo kung hindi sila bibili sa inyo or hindi sila mag-join sa inyo kahit na todo na yung in-effort nyo. Kasi there are mga things na hindi talaga natin makokontrol. 'Di ba? Katulad nito, hindi na natin makokontrol 'yan. 'Di ba? Bigay lang natin yung best natin, tapos pag time nila, mag-join sila. Pag hindi, hindi. Given na yun, pwedeng na-overwhelm sila, wala silang oras, hindi naman natin maipupush or hindi naman natin siya mapipilit. So ito yung top reasons na kung bakit hindi basta-basta. Kahit binigay mo na yung best mo, hindi basta-basta nag-join yung mga nakakausap natin. Okay? So next naman natin, always remember this 3F. Okay, 3F's method in handling objections. Yung feel, felt, and found. I mean, lagi sinasabi ni Mentor Ikay na one step backward, two steps forward. Ito yon, ganito yon. Ang magic recipe dito is I understand how you feel. Others and I have felt the same way, but I found that. Kailangan ma-feel niya na genuinely, alam mo yung pinagdadaanan niya. Gets mo. Okay? Sabi nga, dapat may empathy 'Di ba? Ilalagay mo yung sarili mo sa sapatos niya. 'Di ba? Kailangan mapa-feel mo sa kanya, na-gets mo siya, naintindihan mo where they're coming from. 'Di ba? Kailangan i-frame natin yung arguments natin as a solution. Hindi tayo makikipag-argue, but always frame your arguments as a solution. Kasi bilang distributor or bilang network builder, yun naman kasi yung ginagawa talaga natin. 'Di ba? We offer solution to their problems, may it be health or financial. Okay po? So, eto na, start na tayo sa plastic. Ito po ang universal objection ng lahat. Universal objection ng sangkatauhan, ang wala akong pera. Ayan, sabi nga dito, learn how to classify. Ask first before you proceed. How do we classify? Di ba meron tayo tinatawag na profiling? Lahat tayo pinoprofiling muna natin yung mga prospects natin, 'di ba? That's very important. And ma-classify mo sila if you build rapport. Kaya importante po nagbe-build kayo ng rapport, hindi agad bebentahan mo agad siya. Kilalanin mo muna siya. Alamin mo muna kung ano yung problem na kailangan natin i-solve. 'Di ba? Doon mo siya maka-classify. For example, sabihin niya sa'yo, wala akong pera. 'Di ba? Pwede mo sabihin, yung 198,800, kung titignan mo as a problema talaga yan. Pero kung isipin mo mabuti, solusyon yan sa matagal na nating problema sa pera. Minsan kasi mentors, ang mga prospect natin, nakafocus yan saan? Sa problema. Hindi yan nakafocus sa solusyon. Di ba ganun naman tayo minsan, na-zoom in natin yung problema, imbis na mag-zoom out tayo para mas makita natin yung bigger picture, malaman natin kung ano yung magiging solusyon sa problema natin. Di ba? That's a fact. Yun talaga yung nangyayari. Kapag po ang prospect mo, naintindihan ng presentation mo, alam niya na solusyon sa problema yung ino-offer mo. Pero kapag hindi po niya naintindihan, hindi niya makikita sa solusyon. Sa problema pa rin siya nakatingin. So, ganun lang yun. Doon mo malaman kung naintindihan niya o hindi, kung nakita niya yung value o hindi ng ino-offer mo. Okay? Next natin, pwede mo sabihin, ang pera, matagal na problema yan since 2005 until now. 'Di ba? To soften the blow, no? Always remember yung feel, felt, found. Lagi mo include yung sarili mo. Huwag laging patira o patusok yung sagot mo dun sa client.
Friend, oo nga eh, ganyan din naisip ko eh. Pero matagal na problema yan eh. 2050, yeah, 2010, problema ko na yan. 2015, problema ko. 2020, problema ko pa rin yung pera. Ayoko naman dumating 2025, problema ko pa rin. Kaya ako nga ito ginawa ng paraan. 'Di ba? Lagi mo i-include na ganun din yung feeling mo. Okay? Always tell your story, paano ka nakagawa ng paraan. Okay? Ako, lagi ko kung binibida yung, yung paglo-loan ko. Hindi ako proud. Hindi, proud ako na nangutang ako. Kasi pinangutang ko siya para sa negosyo, para sa asset. Unlike yung iba, pinapangutang para sa luho, para sa ibang bagay. 'Di ba? Alam natin yung W. Bush, withdraw. Pero sabihin, mag-withdraw siya kaysa natutulog yung niya, yung pera niya sa bangko, 'di ba? Pwedeng benta. Benta ka ng laman. 'Di ba? Hindi po masama magbenta ng laman, laman ng bag, laman ng bahay. Don't get me wrong ha, ibang laman, baka ibang laman po yung iniisip ninyo. Benta na laman ng bag o laman ng bahay na hindi mo naman na ginagamit, na pwede maging useful sa ibang tao. 'Di ba? Win-win kayo doon. Pwede ka rin mangutang. Ito po tip, ang pangungutang po, hindi mo kailangan ituro. Lahat po tayo marunong mangutang. Kahit 20 pesos yan, kahit gaano kaliit yan, for sure nakapangutang na yung katabi mo. Diba? Sigurado, marunong mangutang yan. Hindi mo yun kailangan ituro. Nagawa mo na yun at some point in your life. Diba? So ito, yung pangungutang niya, hindi naman tuko eh. Diba? Ilalagay niya sa mas profitable na bagay, na business. Diba? Next po natin, sangla. 'Di ba? May mga bagay tayo na pwede naman natin isangla na hindi naman natin ginagamit na pwede naman natin tubusin kapag nabawi na natin yung puhunan. Kailangan lang natin sila bigyan ng options. Turuan natin sila, bigyan natin sila ng ways kung paano nila pwede gawan ng paraan yung kapital, 'di ba? And next, hingi. Sa mga nakakaluwag-luwag po dyan, no? May mga tito, tita, parents, ate, kuya na pwede ka pang hingan, 'di ba? Mas matutuwa sila sa'yo na manghingi ka regarding sa business kesa sa mga luho. 'Di ba? So ito po yung mga pwede na laging share niyo lang po yung story niyo para makarelate sila kung paano sila makakagawa ng paraan, paano sila magkakapera. Next, lagi rin sinasabi to, no? Pag may gusto, may paraan. If ayaw, marami dahilan. Saan ka dyan? Maparaan o madahilan? Kasi ako naniniwala ko yung maparaan, yun yung mayaman eh. Siyempre mahihiya yung yung kausap mo. Sasabihin niya dun siya sa madahilan. Ibig sabihin wala na siya karapatang yumaman. Diba? Siyempre kung maparaan ka, pwede kang yumaman kasi maparaan ka eh. 'Di ba? Doon siya makaisip ng ways kung anong gagawin niya para magkaroon siya ng pera to join our business. 'Di ba? Pwede mo sabihin maliit ang ilalabas kumpara sa ibabalik. 'Di ba? Wag 'di ba lagi natin sinasabi, wag niyo po titignan yung ilalabas yung pera, titignan niyo yung babalik, yung pwede niyo makuha dito. 'Di ba? Mentor Ikay, 'di ba? Di tayo lalayo eh sa 198,800. Ang bumalik 22 million plus 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 with the with the house and the Lambo and all. 'Di ba? Kung makikita mo yun sa 198, sobrang nag-shrink, sobrang barya ng tingin mo sa 198. Kung makikita mo yung pwedeng bumalik sa'yo. 'Di ba? So, next natin. Ito po, Mustang or iPhone, magkano? Mustang, 3 million plus. Ang iPhone, nasa 70K pataas. If ibibigay ko yan sa'yo, 16.8, bukas, 1 p.m., magagawan mo ng paraan. 'Di ba? Type 1M, kung gagawan mo ng paraan. Gusto ko makita dito yung mga maparaan, kasi yun yung mga yung mayaman. 'Di ba? 1M, ay, mentor Ike, kaya naman sobrang yaman eh. Unang nagtatype eh. 'Di ba? 1M. 16.8. Maski po ako, hindi na kailangan umabot ng 1 p.m. bukas. Ngayon, kaya kong gawin 16.8 kung ang kapalit niyan Mustang o iPhone. Gagawin ko siya ng paraan, 'di ba? Kung ako nga sabihin mo sa akin Mustang, walang tayuan, walang tayuan. 198,800. Walang tayuan, kaya ko ibigay sa iyo 198,800 kung Mustang ang kapalit. 'Di ba? Papakita mo lang yung value. Ganito rin lang yun eh. Ito yung kapalit. 'Di ba? Nung gagawan mo ng paraan, ito yung pwede mong makuha. Kailangan makita nila yung value, no, nung ino-offer natin. Next, investment versus luho. Ang goal naman po kasi natin, no, magkaroon tayo ng investments. And ang gadgets kasi luho yan eh. Dumadaan lang sa palad natin yan. Lahat tayo may cellphone. Lahat tayo nag-upgrade ng cellphone every 1 year, 2 years. 'Di ba? Pero kung di mo yan gagamitin sa negosyo, dadaan lang talaga yan sa palad mo. Hindi yan asset, liability yan. 'Di ba? Dapat ngayon pa lang, negosyante ka ni. Dapat ang mindset mo, investment. 'Di ba? Hindi yung liability. Next natin, continuation po sa wala akong pera, no?
Ito yung katulad ng sabi ko kanina, two kinds of prospect, 'di ba? Totoong walang pera and nagpapanggap na walang pera. Syempre hindi tayo hihinto doon. Hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung totoo. Pwede mong sabihin, direct to the point na tayo, lalo na kung kakilala mo naman yung kausap mo. Pwede mong sabihin, okay lang ba? Let's be honest with each other, friend. Do you mean interested ka sa business pero wala ka talagang pera? O sinasabi mo lang na wala kang pera dahil ayaw mo akong ma-offend kasi di ka talaga interesado sa business? Pwede mo diretsuhin. 'Di ba? Kasi life is short. Wag na natin ubusin yung oras natin, no? Wag na tayong maglokohan, diretsuhan na lang. Pwede niya sabihin, ang sagot niya sa'yo, I'm not really interested. I think hindi to para sa akin. Okay lang, no problem. That's good. Magpasalamat ka sa kanya kasi kahit pa paano, binigyan kanya ng oras, di ba? Pwede mo isagot, okay, no problem, I understand. Hindi naman talaga para sa lahat ang business na to. Ang hanap namin yung willing matulungan na opportunity. Thanks sa time though. God bless. Next. Huwag po kayong sasamaan loob sa magre-reject sa'yo na no agad. Mas masaya nga yun eh. Mas okay nga yun eh. Ako, I respect people na magpa-flat out no. Bakit? Hindi niya sayangin yung oras mo. Hindi kanya paikot-ikutin, hindi kanya paaasahin. 'Di ba? Hindi katulad nung iba na, oo, join na join daw siya. Kinabukasan, scene zone. Hindi mo na makita. 'Di ba? Blinak ka na. 'Di ba? So mas okay pa yung mas madaling kausap. Na we can be honest naman sa kanila eh, 'di ba? Sila madali silang balikan. Yung iba naman they are open. After ilang years, pwedeng open na sila sa business, at least ikaw yung kokontakin nila. At least ano kayo, okay yung relationship ninyo. Next, kung ang sagot naman niya, gusto ko talaga, wala lang akong pera. Pwede mo i-reply sa kanya, friend, gusto mo ba ang buhay mo na lang sasabihin niya sa salitang yan na wala kang pera? Medyo patusok, 'di ba? So kailangan feel felt boundary tayo, no? Sabihin lang natin na, alam mo, ganyan din ako dati, friend eh. Kaso ayoko naman habang buhay ko na lang sabihin yung salitang wala akong pera. 'Di ba? So, kailangan natin gawan ng paraan. 'Di ba? Siyempre, lahat naman, maski yung prospect mo, sabihin, siyempre, ayoko naman sabihin, forever na wala akong pera. 'Di ba? So, ano pwede mong gawin paraan? Mas maganda, tinatanong po natin sila para sila yung nag-iisip ng paraan. 'Di ba? Kasi yun yung maganda eh. Pag nag-iisip na sila ng paraan, alam mo na interesado sila. So, pwede mo sabihin sa kanya mismo magaling yung paraan, Beshi, kaya ka nga share sa iyo to kasi alam kong wala kang pera. Share ko sa iyo paano ka magkakapera. 'Di ba? Pag close mo yung kausap mo. So, next po natin, sabi nga ni Jim Rohn, if you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Ayan, totoo po yan kasi ako naniniwala akong may choice naman tayo eh. Lagi tayong may choice, pati nga yung hindi mo pagpili, choice yun eh. Hindi ako naniniwala pag sinabing wala kasi akong choice eh. Lagi kang may choice. 'Di ba? Kailangan mo na panindigan yung choice mo. 'Di ba? So, next natin. Yan, sa L na tayo, no? Di ko linya yan. Ano bang linya? Yan yung pinag-aaralan, 'di ba? Pero bakit maraming call center? Meron bang course na call centering? Wala naman, 'di ba? Kasi ang tao, nililinya niya yung sarili niya kung saan may pera. 'Di ba? Ito po, linya. For example na lang, linya, 20K per month. Bilang empleyado, bilang nurse, bilang empleyado sa call center, ganyan. Or magbebenta ka ng tuyo, 200K. Type mo dito sa comment kung sa chat box kung ano pipiliin mo. Ako, huwag na tayo maglokohan, 200K ako. Wala akong pakialam kung may lisensya ako ng pagka-nurse. Andun yung pera eh. Doon ako sa 200K. Bilang mukha naman tayong pera. Hindi, joke lang. Pero diba, all be practical. Kasi, bago nag-pandemic, ang dami tayong nakakausap na hindi, ayoko ng benta-benta, hindi para sa akin yan, ganyan. Pwedeng sinabi mo na rin yon. Pero, nagkaroon ng pandemic, halos lahat ng taong kakilala mo, nagbebenta online. 'Di ba? Na-open yung tao sa pagbebenta. Kahit hindi nila linya, nilinya nila. 'Di ba? Kaysa magutom sila. Kasi, lockdown ng mga time na yun. 'Di ba? So, ayan o, alam mo yung mga mukhang pera dito, 200K po ang nilagay. Hindi, biro lang. Pero lahat naman tayo, yun naman talaga yung goal natin. 'Di ba? So, lilinyahin natin kung nasaan yung pera. Ito po, doktor na, nag-nurse pa para lang makapag-abroad. Ay kinikwento to, meron akong may family friend kami, no, tita ko, doktor siya, ang anak niya nurse. Ako nurse din po ako, sabay-sabay po kami nag-board exam. Alam mo yun, kasi mas mabilis. Nung dumating po tayo sa time, no, sa era, mas mabilis na ma-hire yung mga nurses. Kaya siya po, nag-nurse din siya.
kahit na doktor na siya. 'Di ba? Kasi pagdating mo sa abroad, start from the bottom kay. May narinig nga po ako dati, alam mo yung scientist, kilala siya sa ano, sa kung nasan siya sa, kunyari sa country niya. Pagdating sa Canada, nagtrabaho sa Tim Hortons. Start from scratch kay, start ka sa mababa eh. 'Di ba? Kahit ano pang linya mo kung saang country ka talaga. Next, lahat ng bagay na pag-aaralan. 'Di ba nga po, dito sa negosyong ginagawa natin, no? Habang inaaral natin siya, pwede na natin siyang pagkakitaan. Eh tayo nga, nag-aral tayo ilang taon eh, hindi naman tayo kumita. Napagtsagaan natin. Ito pa kaya? 'Di ba? So, lilinyahin natin kung saan merong pera. Next, sa ano naman tayo? Ask ko muna mama, papa, or asawa ko, or partner. Okay naman yan. Kaso hindi nila napakinggan yung presentation. Example na lang, nanood ka ng sine, then tinanong mo si mama or si papa mo if maganda ba yung palabas. Kaso di naman sila nakapanood. 'Di ba? Kanino ka maniniwala? 'Di ba? Ano makukuha mong sagot sa kanila? Hindi naman nila napanood. 'Di ba? It is best if sino ang nakaintindi, siya yung magde-decide. Kasi di naman nila napakinggan yung nakita mo. 'Di ba? Paano if ayaw nila, tutuloy ka pa rin ba? 'Di ba? Yun yung tanong eh. Kasi pag you let other people decide, future mo yan eh, buhay mo na yan eh. 'Di ba? Hindi naman sila hahataw para sa iyo eh. 'Di ba? Pwede ba 'yon? Sa kanila mo ibabase yung decision mo. Syempre, kailangan ikaw na ang mag-decide for yourself, 'di ba? Lalo na kung yung puna naman ikaw gagawa ng paraan, 'di ba? Maganda dalhin mo dito si mama or asawa or si papa mo para mapaliwanagan natin. Okay, ang tip po kasi dito, pag may invite ka, always ask the background, tapos ask mo kung sino yung magde-decide para masama na sa presentation. Para hindi ka na magdoble, di ba? Work smart po tayo, save time and effort. Ipagsamahin mo na sila para mapag-decide na sila on the spot, di ba? So, ayan. Ask mama and papa. Kung nga, nagjowa ka eh. Nag-boyfriend, nag-girlfriend ka, nag-ask mama, ask papa ka ba? di ba? Inilihim mo pa nga yun, tinago mo pa nga yun eh. Kaya pagdating sa decision sa business, pwedeng ikaw na yung mag-decide for yourself. Sabi nga dito ni Robert Kiyosaki, you and only you are responsible for your life choices and decisions. Wala pong tama at maling desisyon. Ang desisyon mo po, tama yan kung paninindigan mo yan. Nagiging mali lang ang desisyon natin pag hindi po natin pinaninindigan. Okay? So, wag kang papayag. Nasasabihin nilang mali yung desisyon mo kasi hindi mo siya pinanindigan. Okay? So, makinig po tayo kay Lolo Robert. Ayan, next. Small time business. Network marketing is for people who loves helping other people. Meron bang small time na kumikita ng more than 1 million per month? 'Di ba? Ano kasing small time business 'yan? Actually, hindi yung small time hindi na masyado 'to eh. Kasi nakita lang gaano kaganda yung I Am Worldwide eh. Meron bang company nagpaparaffle ng million-million? I Am Worldwide lang 'yan, 'di ba? Meron bang small time na naka-Ferrari? So I Am Worldwide results and testimonies. Dapat lagi ka naka-backup. No, kaya always remember mentors, no? It's very important to listen to success stories. Save mo 'yan, 'di ba? Kung meron kang makakausap na mentor, mag-picture ka, selfie ka, para yun naman share mo. Na totoong tao yung sinishare ko sa'yo. 'Di ba? Next, ito po, pakita ko lang ha. Naalala ko, inedit ko to eh. Noong una ko tong diniscuss ng September. 5 weeks ni Mentor May, 5 million, 5 weeks. Pero ngayon, 8 million na siya, 1 month. Grabe, di ba? Nakakasabog ng utak, nakakaloka, makikita mo, ito yung future mo pag hinataw mo si I Am Worldwide kapag hindi ka nag-quit. Kasi wala pong failure sa ginagawa natin business, only quitters, 'di ba? Yun lang naman nag-fail eh. So ito po yung future natin na kailangan ma-excite tayo. In a span of how many months lang? 'Di ba, from 5 million, 8 million per month. Sobrang laki ng kinikita ni Mentor May, 'di ba? And syempre si Mentor Peach, ang ating mother mentor. 'Di ba? Lalayo pa ba tayo? Mentor Igay na lang eh. 'Di ba? 1 million eh per month. Syempre pataas yan lagi. Doon tayo ma-excite sa future natin. Next po natin, no? Ayan. So, I think, siguro naman, sa mga nandito na sa I Am Worldwide, kaya ka nag-join kasi hindi mo naman siya nakikita as small time. Nakita mo siya as big time, kaya ka nag-join. Kasi, kunyari, wala kang pera, hindi mo na,
hindi mo siya gagawa ng paraan kung nakikita mo na barya lang naman ang aanuhin mo dito, ang kikitain mo. 'Di ba? Tama ba? Type 5 if you agree. Ayan, wait lang mentors ha, medyo naghang lang po tayo. Ayun, next natin sa time na tayo, no? Wala akong time. Okay lang yan. Pwede mo naman ito gawin part-time. No need to resign agad. Hawak natin ang oras. Pwede mo ito gawin every rest day mo. For example na lang sa OFW, 2 to 3 hours per day. 'Di ba? Yung minsan po yung mga OFW natin dito, no, yung monthly income nila, pwede nila kitain dito weekly. 'Di ba? May mga ganun ba? May mga nangyayaring ganun. Minsan dadating sa time na yung monthly income mo mas malaki pa. 'Di ba? Yung full-time mo na trabaho, monthly income mo, mas malaki pa yung weekly income mo na sa part-time mo na negosyo. Doon mo na start i-weigh. 'Di ba? Kung ano ba talaga yung worth it na trabahuhin. So wala kang time, pwede mo tong gawin part-time. Hindi mo kailangan agad na mag-resign or gawin tong full-time. Yun lang naman kailangan natin sabihin eh. For example, estudyante, if sa school, you can do this part-time habang nag-aaral ka, ayaw mo nun, bago ka graduate, may kotse ka na. 'Di ba? Mas napapaikli natin yung time. Mas humahaba yung time pag nagsa-start ka na mag-business agad. Kasi wala naman totoong busy eh. It's just a matter of priorities. Kasi kung anong priority mo, magbibigay at magbibigay ka ng oras. Tama? Pag nakita mo yung value ng I Am Worldwide, magbibigay ka ng oras sa I Am Worldwide. Eh kung nakikita mo, mas malaki yung value ng trabaho mo, nakakaperanggot lang yung sahod mo, doon ka magbibigay ng oras. Pero kung naintindihan mo yung IM, maglalaan ka ng oras para dito. 'Di ba? Next po natin. Ito, nabasa ko to, hindi ko na to nakalimutan, nakita to. Sabi nga, kaya nga extra income, kailangan ng extra time. Hindi ka po pwedeng naghahangad ng extra income pero hindi ka willing magbigay ng extra time. 'Di ba, mentors? Kailangan po mag-exert tayo ng effort. Kailangan mag-exert tayo ng time. 'Di ba? Kasi nga sabi nila, kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, nag-expect ka ng mababago sa'yo, kalokohan yun. Kailangan magdagdag ka. Hindi natin sinasabing stop mo yung ginagawa mo, idagdag mo lang si I Am Worldwide. Eto, sabi nga ni Lolo Henry, it is not enough to be busy. So are the ants. The question is, what are we busy about? Diba? Nasa priorities lang talaga natin siya, mentors. Yes, minsan sabihin natin sobrang busy, sobrang dami ginagawa. Pero mawiway mo kasi yan eh. Naging productive ka ba? O busy ka lang talaga? Diba? Kailangan ma-manage na natin ng maayos yung mga times po natin. Time natin. Next, ipon muna ako. And friend, ilang taon na tayo? May naipon ba? Di ba sabihin yan? Maliit or wala? Dagdagan mo ng 20 years. May maipon kaya? 'Di ba? Sama mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Ako wala akong naipon eh. Tagal ko na sabi 'yan. 'Di ba? Bata pa lang tayo, sinasabi na natin ipon-ipon. Ngayon ba may naipon ka? 'Di ba? To soften the blow, laging feel, felt, found, include mo 'yung sarili mo para na-feel nila na ikaw din, naramdaman mo siya. 'Di ba? Alam mo 'yung pinagdadaanan nila. Eh kasi totoo naman eh, lahat naman tayo eh. Ba't tayo nag-join ng I Am Worldwide? Kasi gusto natin ng additional income. Eh nakita natin dito, extraordinary income yung kayang ibigay. Kung pareho lang gagawin natin, tingin mo may maiipon? Kailangan natin huwag pag-ipunan, kundi gawan ng paraan. Habang tumatanda tayo, lumalaki expenses. Pero ang sahod, same-same. Tama eh, same-same. Pero hindi, kahit po mag-retire ka, kahit po mawalan ka ng trabaho, meron at meron kang bills na babayaran. Kaya it's very important na magdagdag po tayo. Next, Chinese. Ang mga Chinese po, nag-start ng business sa loan or utang. Kasi may dalawang klase ng utang, good debt, bad debt. Diba? Hindi ko rin maintindihan bakit ang mga Pilipino nangungutang para sa birthday, nangungutang para sa cellphone. Diba? Okay lang kung yung cellphone gagamitin mo sa business, pagkakakitaan mo. Diba? Pero yun, I think, yung kailangan natin ma-adapt na mindset ng mga Chinese. Okay lang mangutang, di na kaya mangutang. Basta ilalagay mo sa asset. Diba? Doon sa pwede magbigay sa'yo ng unlimited income. Ayan. So sa ipon, sabi nga ni Lolo Albert, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. 'Di ba? Tama naman 'yan eh. Okay lang. Tama yung sinabi lagi, sinasabi ng mentors, dapat baliw ka sa I Am Worldwide. Pero kabaliwan, yung paulit-ulit, ordinary, ginagawa mo yung trabaho mo, pero wala kang dinadagdag na kahit ano, tapos nag-expect ka, nayayaman ka.
Diba? Mas okay na sa IM Worldwide tayo maging baliw. Okay, lastly po sa plastic, no, corny. Corny naman yan eh. Ako din dati na-cornyhan ako, power, sa milyon, etc. Kaso more than the superficial, inintindi ko, ano ba talaga yung business? Doon ko nalaman na life-changing business pala to. Maraming buhay na nabago na negosyong to. May dating commuter, ngayon nakakotse na, dating naungupahan, may sarili ng bahay, dating baon sa utang, ngayon milyonaryo na. 'Di ba? Again, success stories. Kung kayo po nag-attend ng MVP League of Champions, ang dami mong nakolektang success stories, no? Lalo na po sa ating mga career achievers. Panoorin mo uli, meron naman po tayong live doon eh, 'di ba? Alamin mo may kargador, 'di ba? Pahinante ng truck, meron tricycle driver, nakipagsapalaran, lumuwas dito ngayon car achiever na. Alam mo yung ang dami natin magandang success story sa IM Worldwide. Sa Team MVP na nga lang po, hindi ka nalalayo eh. 'Di ba? Yun na lang po, enough na yun para hindi ka makornihan sa ginagawa mong negosyo. Masishare mo yan dun sa mga tao, no, na makakausap mo na mag-object sa'yo na corny yung ginagawa nating business. Corny ba kumikita ng malaki? Kasi naisip ko para mas corny yata yung ang lakas ng dating, wala naman datong. 'Di ba? Siyempre pag pagkakilala mo, okay lang mapag-joke ka ng ganyan, patusok. Pero again, feel, felt, found po ang gagamitin natin, no? Okay lang magpaka-corny if payaman naman tayo. Example na lang si Manny Pacquiao. Dati pinagtatawanan si Manny Pacquiao. 'Di ba? Pero kita naman natin kung gaano siya kayaman. O okay lang makornihan tayo sa kanya. Wala siyang pakialam. 'Di ba? Next po. Ito bonus. Tapos yung plastic natin. Pero additional lang to, no? Bonus. Kung gusto niyo po ituloy ko, type 8. Tignan ko kung may gising pa, no? Tatapusin naman natin agad kasi nga meron pa tayong mga trainings. Pero gusto ko lang po i-share ito. Lalo na sa mga bago, alam natin, nagka-promo tayo, may mga bago tayo. Make sure, dapat yung napa-join mo, naka-tune in ngayon. 'Di ba? Kasi leverage mo na to eh, 'di ba? Ako na yung nag-discuss eh, pa-plug in mo na lang siya eh. Kung hindi po sila pwede, send nyo na lang po yung link, no? So, hindi ko na patatagalin ang bonus natin dyan. Paano naman kung ang tanong sa'yo, magkano na ba kinita mo dyan? Okay, magkano ba gusto mo marinig para maging interesado ka? Eto mentor sa, kapag ikaw, binato ka ng objection, the best way to answer an objection is through another question. Okay? Pag binato ka ng question, tanungin mo rin siya. Kunyari, magkano ba inita mo dyan? Magkano ba gusto mo marinig para maging interesado ka? Balik mo sa kanya yung tanong. Pag sinabi niya sa'yo, 50K, if kumita ka na noon, sabihin mo lang, great, yan ang kinikita ko or kinikita ko sa business. Gusto mo ba ituro ko sa'yo kung paano ko ginawa? If hindi ka pa naman kumikita niyan, para po sa mga bago, well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na to. Kaya hindi ko pa na-reach yung income na yan. But let me tell you about my mentor. Okay, kumita na siya ng 50K per week. Gusto mo ba malaman kung ano yung ginawa niya para kitain yon? 'Di ba? Kaya laging dapat alam mo yung story ng mentor mo. Hindi naman kailangan, lahat naman tayo nag-start sa wala pang kinita eh, 'di ba? Kaya nga maganda may mentor ka, may ma-share ka na testimony, na success story, 'di ba? Or gawin natin matching. Pag for example, yung kausap mo seaman, share mo yung seaman. 'Di ba? Pag nurse, nurse din yung i-share mo. Pag call center din. 'Di ba? Kasi ang gusto ng tao kung saan siya nakaka-relate. Yan. So pag sabi ng prospect mo, oo, yun na, sabi mo na yung success story. Kung sino mang mentor yon, kung saan siya makaka-relate. Next, networking ba yan? Eto, dito po madalas yung nanginginig. Mga networkers, ito yung tinatanong. Hello, networking, ano yung sasagot ko? Again, batuhin mo ng tanong uli. Naghanap ka ba ng networking? Pag sinabi niya sa iyo, hindi, no or yes, ang lagi mo lang sagot, good, magugustuhan mo to. Regardless kung ano sagot niya, hindi man, oo. Okay? Kasi totoo naman, magugustuhan niya. Alamin mo muna kung bakit siya negative. Karamihan po sa nakakausap natin, may dalawang rason kung bakit hindi sila nagjo-join or negative sila. Una, wala namang alam, may narinig lang. Nakikinig sa hearsay kahit hindi niya na-experience. So, iba naman, nag-join pero hindi kumita. Pero pag sinabi sa'yo, nag-join ako dyan dati kaso hindi naman ako kumita. Hindi pwedeng tatapusin mo na yun. Okay, sige, negative ka. Goodbye. Kailangan mapalabas mo sa kanya kung ano ba yung reason bakit hindi ka kumita kahit nag-join ka, 'di ba? Kailangan mong, kasi pwedeng yung iba, nag-join ako dyan kaso hindi ko kasi na-focus, hindi ko nabigyan ng oras, gano'n. May kita mo na hindi naman kasalanan ng kumpanya, kundi sila na hindi nakapagbigay ng time. Usually po kasi ang sagot nila dyan,
Na-busy kasi ako hindi ko nabigyan ng oras. Hindi ako pag-training. Sino may kasalanan? Diba? Networking ba? Hindi. Pwedeng yung iba, kasi yung nagpa-join sa akin nawala eh. Hindi ako na-support, hindi ako naturuan. 'Di ba? So, hindi siya yung networking may kasalanan talaga. So, kailangan natin ayusin yung mindset. Explain mo na iba to sa mga naririnig or na-experience niya, which is true. Yun naman po talaga yung totoo. Next natin, pyramiding ba yan? For example, ikaw, ano ibig mo sabihin? Yung illegal? 'Di ba? Sasagutin uli natin ang tanong. Sagot niya sa'yo, oo. Ikaw, yung tipong nangangako na dodoble yung pera mo, mag-i-invest ka lang kahit walang gagawin, prospect, oo. Ikaw, yung mag invest ka pero wala kang makukuha kapalit na produkto, basta kita pera mo, sabihin niya, oo. Ganun ba yung nahanap mo? Hindi. Di mo napansin, pinadefine mo sa kanya yung pyramiding. 'Di ba? Nakita mo kung anong pagkakaalam niya sa pyramiding. Tapos, ang sasabihin mo, okay, good, kabaliktaran to nun. So, napakita mo na yung alam niya about sa pyramiding, hindi yun si I Am Worldwide. 'Di ba? So, huwag na tayo matatakot pag tinanong ka kung networking ba yan o pyramiding ba yan. Next, yung mga nauna lang kumikita dyan. Ito, isa rin po to no, sa objection. Pwede mo sabihin, may mga nauna nga pero wala na ngayon. Totoo naman, maraming nauna pero hindi mo na sila makita ngayon. Wala na sila sa I Am Worldwide, kaya hindi totoo na yung mga nauna lang ang kumikita dyan. Your income will depend on your effort. Don't overpromise. Lagi po ang income natin. Depende sa effort na ibibigay mo. Manage their expectations. Kumbaga, kahit sa yung industry ka magpunta, lagi mong sorry, ito example. Kahit sa ang industry ka magpunta, laging may nauna sa'yo. So, mga naunang yon, anong tulong ang naibibigay sa'yo? Diba? Pwede may tanong sa kanila yan. Dito, ang mga nauna sa IM ang magtuturo sa'yo kung paano ang ginagawa nila para kumita. Pwede mo din mahigitan yung kinita nila. Totoo naman po yun eh, 'di ba? Dito, labanan, yung sipag. 'Di ba? Kasi na yung very consistent sa ginagawa nilang business. Nauna ka man, 'di ba? Pwedeng mas malaki ang kitain ng mas nahuli sa'yo. Kasi yung ginawang compensation plan ni I Am Worldwide, fair for all. 'Di ba po? So, ganun po kaganda yung ginagawa nating business. Kunyari, sinabi ni prospect, naku, pinapayaman lang mga nauna dyan. Friend, saan ka ba nag-work ngayon? 'Di ba pinapayaman mo din sila? Ano bang binibigay nila sa iyo doon? 'Di ba? Pwedeng maparealize, pwedeng sabihin mo, 'di ba? Para maparealize din sa kanila na kahit saan ka naman may nauuna eh. 'Di ba? Pero dito, yung opportunity na pwedeng mahigitan yung nauna, very possible. Next, nag-start kami walang office, walang products, walang endorsers, pero nagawa namin. Pwede rin po ito isagot nyo. Pag ngayon ka nag-start, nandiyan na si Hart, si Jong Hoyon, si Park Sojun, si Alden, si Gabi. Global ang market natin. May billboard size sa EDSA. Trending tayo social media. Di ka na mahihirapan. Ano pang hahanapin mo? 'Di ba? We are very blessed. Mga billboards, millions po ang worth niyan. Pero libre natin, no? Na-enjoy natin ng libre, nakapag-market tayo for free. Ganun po ka-generous yung ating mga owners. 'Di ba? Mahirapan ka pa ba? Yung mga nauna, nahirapan, walang office, walang products eh. 'Di ba? Word of mouth lang. Dito, sobrang ang dami mo nang ipe-present sa client mo para maniwala siya sa'yo. Hindi ka na mahihirapan. Next, saturated na ang market. Ito, narinig niyo na po ba to? Diba? Nagsasabi to, saturated na ang market. There is no such thing as saturated market, lalo na ang business natin ay worldwide. Okay, basagin niyo na po ang paniniwala ninyo na saturated na ang market. Bakit? Bilyon-bilyon po ang tao sa buong mundo. Bigyan kita na example. Sa Pilipinas alone, may 5K na nag-celebrate ng debut ngayong araw na to. Sa 5K na yon, ilan ang kakilala mo na nag-debut? Ako wala nga akong binating may debut ngayon eh. 'Di ba? Eh bukas may 5K na naman na magse-celebrate ng debut nila. Isipin mo yun, yung dami nang nagbe-birthday. Kung wala ka pa kakilala doon, di pa saturated ang market, friend. 'Di ba? Sa tingin mo, sa work nyo, ilan may alam ng IM? Mayari, working, empleyado. Kasi kung totoong saturated na, dapat matagal ka nang na-invite. Baka nga lahat kayo member na eh. Eh kung sa work mo, ikaw pa lang nakakaalam ng IM, hindi yan saturated. Ito, another thing sa saturation, ito pinakamaganda. Barley natin is consumable. Malakas ang reorder.
Diba, ang barley natin, kung nagwa 1 sachet ka per day, in 10 days, ubos mo yung 1 box. Ang 1 box po sa akin, 3 to 5 days lang. 'Di ba? So, order ako uli. Paulit-ulit ang order ko. For example, sabi nga ni Mentor Patsy, ang ref, 'di ba? Everyday may nagbebenta ng ref, everyday may bumibili ng ref. Ang ref ba consumable? 'Di ba? Ang ref, ang TV appliances, kailan lang sila bibili niyan? 'Di ba? Every 2 years, 3 years, 5 years, hanggang hindi nasisira, hindi yan bibili. Pero may bumibili. Kaya walang saturated na market. Ang barley natin, everyday tinitake mo. Ang maganda doon, di lang naman ikaw nagtitake, pwedeng buong family mo. Mabilis mo ubos, magre-reorder ka na magre-reorder. Ganun po kalakas yung products natin. Every year we launch new products. Hindi siya masasaturate kasi lagi tayo may bagong market. Example na lang, 'di ba? Yung cafe macchiato natin, bagong product natin. First time na ni-release, ang tagal natin hinintay yung release noon. Nung first day na ni-release, sold out agad. 'Di ba? Ang ang sarap po. Sa mga hindi po nakaabot, naka-order po ako. Ay, masarap po yung lasa ng cafe macchiato natin. Amazing slim yun, 'di ba? Panlaban natin, very affordable siya. So, hindi na uubusan, hindi na tatapos, laging may bago. May bago tayong product at may bago tayong market kasi ganun kaganda yung business natin. So next, kung maganda ang MLM, bakit di lahat kumikita? Again, batuhin natin ang tanong. Kung maganda ang employment, bakit hindi lahat yung mayaman? Tama? Good news. Sa'yo nakadepende yung success mo dito. Pag sabi sa'yo ni prospect, kung maganda yan, bakit di lahat sumasali? Pwede mo sabihin, parang pag-apply lang ng trabaho, di lahat na nag-apply natatanggap. Di lahat na nagtatrabaho na po-promote. Di lahat na may COVID na mamatay. Diba? Lagi natin po sinasabi, no? Hindi lahat na mai-invite mo dito, magpapaset ng talk sa'yo. Hindi po lahat ng matutok mo, magjo-join. Hindi lahat ng magjo-join, mag-active. Hindi lahat ng mag-active, yayaman agad. Diba? Hindi naman lahat ng kikita dito magsistay. Diba? Ganun lang din siya. Okay? Ito po, 14. O, plastic lang tayo. Hanggang 14 na tayo ngayon, ha? Alam ko na yan. Ayan, sabi, alam ko na yan. So, ano yan? Sinalihan ko na dati wala naman nangyari. May kakilala ako nag-join, hindi naman kumita. O, yung mga acne. Yan, mga alam ko na yan, no? May tanong lang po. Ano pong ginawa nyo nung nag-join kayo? 'Di ba? Kailangan alamin mo bakit hindi siya kumita. 'Di ba? Ba't kahit nag-join siya, wala nangyari sa kanya? Para lang po tayo nag-enroll sa gym, pero di naman tayo nag-workout. Wala rin mangyayari. Tama, kahit pa lifetime po yung ano mo, yung binayaran mo sa gym membership. 'Di ba? Kung ikaw, hindi ka naman pupunta sa gym para mag-workout, wala mangyayari. Hindi tayo magiging healthy, hindi tayo magiging fit. 'Di ba? Nakadepende pa rin po sa atin. So, hindi natin pwedeng isisi, okay, doon sa company. Hindi pwedeng alam mo na yan. Kasi may mga bagay na alam mo, pero di mo naintindihan, kaya mas pinipiling hindi gawin or gamitin. 'Di ba? Parang yung barley. Kanyari, may barley na sa harapan mo, hindi mo naman alam kung paano gamitin, kung para saan, iinumin mo, hindi. 'Di ba? Hindi mo alam kung anong kayang ibigay sa iyo ng business, kaya hindi mo siya wino-workout, hindi mo nakita yung value. 'Di ba? Kaya meron tayong mga members na kahit naka-join na sila, hindi nila wino-workout. 'Di ba po? Kasi hindi nila naintindihan kung anong kayang ibigay sa kanila ng business. Parang feature sa phone. For example, tayo po, negosyante, ano lang ba usually ginagamit natin? Sa call, sa text, sa Facebook, Messenger, TikTok, IG, 'di ba? Business Suite, yun lang. Pero maraming features yung phone natin na di natin alam. Bakit? Di natin na-explore kasi we don't see the need. Kasi ang kailangan ko lang naman yung para sa business ko. Kung ano lang yung lagi kong ginagamit. 'Di ba? Hindi natin siya na-maximize. So, wala tayong pakialam. Kahit pa may games yan, may apps yan na magaganda na hindi naman natin kailangan, 'di ba? Yan. Kung alam mo na to, dapat kumikita ka na. Kaya wag po kayong maniniwala. Kung may kaibigan kayo, sabihin, alam mo na yan. Kung alam na yan, kumikita na siya dapat dito. Kung hindi, wala siyang alam. Okay? Next, malapit na po tayo matapos, no? Pasensya na po, medyo matagal. Bakit kailangan ipakita ang cheque o resulta? Kaya pinapakita para ma-visualize mo na pwede din mangyari sa'yo to. Hindi po tayo basta nagyayabang lang, kaya tayo nagpo-post ng mga income natin. Kaya mga results natin. Kasi, di ba ang goal natin to educate people, lalo na yung mga hindi naiintindihan itong pinasok nating negosyo.
'Di ba? Kaya nga po ang daming di naniniwala sa networking eh, akala scam, 'di ba? Yun yung ano mo, yun yung role mo as a distributor. Nabasagin yun na kailangan sa'yo pa lang may pakita mo na maganda. 'Di ba? May purpose yung ginagawa nating business, hindi lang basta pangyabang. Okay, this is not to brag but to inspire. Pinapakita lang yung possibility na makukuha mo dito na di mo makukuha sa employment once ginawa mo sa IM. For example, nag-post nga resulta mo ng kotse, 'di ba? Mga sa car club, sa mga car ano tawag doon? Yung, basta yon yung parang nag-ano tayo ng mga kotse. Hindi ka na magbebenta ng kotse dito eh. Ang pinapakita mo yung possibility na pwede mo itong makuha kahit ordinaryong tao ka. Kasi lahat na nandito, nag-start bilang ordinaryong tao din. Na binigyan ng opportunity na extraordinary ang binibigay na income and result. 'Di ba? Lahat naman yan, grace ni Lord. Okay, kaya open for all yan. Pwede para sa lahat yan. Nasa iyo lang kung magde-decide ka na gawin din yung business natin. 'Di ba? Again, we are not selling cars. We are not selling yung house and lot, ganyan, yung mga luxury bags, yung mga brands, ganyan. Pero yung possibility na dito sa Emerald White, pwede mo siya makuha ng libre. 'Di ba? Di ba nagpo-post ka din kapag may bago kang work? Pag na-promote ka, may bago kang cellphone, etc. Ganon din dito, sinishare lang namin yung achievements namin. For example, may cheque ka, napigilan kang i-post kasi nahiya ka kasi baka isipin ng tao nagyayabang ka. Dalawang tao lang naman kasi pwede makakita niyan. Dalawang klase ng tao. Yung una pwedeng ma-inspire sa'yo sa nilabas mong resulta or sa nilabas mo or sa income na kinita mo. Yung pangalawa, pwedeng mainggit, pwedeng mayabangan sa'yo. Hindi pwedeng, hindi mo yan ipopost kasi ang kinonsider mo, yung taong pwedeng mainggit o mayabangan, paano na lang yung taong ma-inspire sa'yo? Yung business natin, hindi po siya para sa lahat. 'Di ba? Laging sinasabi natin, focus on the willing. Laging may taong ibibigay sa'yo si Lord na i-bless mo, na ma-inspire sa'yo. 'Di ba? Kaya wag mo pipigilan yung sarili mo kasi ang iniisip mo, iniisipin ng ibang tao, lalo na yung mga taong negative. Okay po? Never invalidate other people's small wins. Lahat po tayo may small wins, no? Kaya okay lang yan. Post mo yan. Kahit gaano pa kaliit yan, di naman agad kailangan malaking check eh. 'Di ba? Kahit ah, continuous na growing yung team mo, kahit hindi ganun agad-agad, 'di ba? Hindi ganun kabilis, kahit unti-unti yung pag-increase ng check mo, okay lang po 'yan. 'Di ba? Dapat tayo po yung sa team tayo unang mag-congratulate, no? Ngayon, sa tao sa labas, huwag mo rin validate sila. Okay? Ayan, next. Pag-iisipan ko muna. Okay po yan. Dapat talaga negosyo pinag-iisipan. Pwede po ba malaman kung ano pag-iisipan nyo? Kasi malamang na pag-iisipan ko na po yan eh, para matulungan ko kayo. 'Di ba? Totoo naman, ang negosyo, dahil nga hindi rin basta-basta yung ilalabas mong pera, kailangan talaga pinag-iisipan yan. Okay lang. Pero sa negosyong to, speed is the name of the game. Okay? Again, kaya naka-all caps po yan, no? Speed is the name of the game. Maaga kang magsimula, maaga kang ikita. Maganda po kung simulan na natin kasi sayang ang oras. Baka yung gusto mong bentahan or i-invite, ma-invite na ng iba. Diba? Lagi mong ipakita sa kanya. Imagine, no? Okay, sana kung ngayon ka mag-join para ma-invite na natin gusto mo i-invite. Baka mamaya pag matagalan ka, 'di ba? Baka yung gusto mo i-invite yung nasa prospect list mo, na-invite na ng iba. Nauna pa nag-join sa'yo. 'Di ba? Sayang naman. Ayan, paano kung malugi ako? Patapos na tayo mentors, no? Eto pwede rin tong i-object sa'yo. Pwede mo tanongin, bakit po ba nalulugi yung isang negosyo? Sagot niya sa'yo, pag di sineryoso, di trinabaho. Plano niyo po bang hindi seryosohin at di trabahuin? Nasagot niya sa'yo, hindi. Siyempre, siseryosohin, natatrabahuin ko to. So, meaning to say, hindi ka po malulugi. So, anong plano niyo po? Ika-cash niyo o bank transfer? Sana ganun lang kasimple, di ba? Pero tama eh. Totoo eh. Pa-define mo sa kanya, bakit ba nalulugi yung negosyo? Di ba? Kung di niya seryosohin, wag na siya mag-join. Hindi naman pala eh. Talagang malulugi siya. Pero kung plano pa niyang i-work out to, bakit siya matatakot? 'Di ba? Minsan kailangan lang din natin ipa-realize at sa kanila mismo manggagaling yung sagot. 'Di ba? Para habang sinasagot mo yung objection nila, hindi nila realize sila yung sumasagot, sila yung nababasag sa sarili nila. 'Di ba? So, ito lang po ang tip natin, no? How to reduce resistance to close a deal. Block the objection before prospect voice them out. Lagi natin sinasabi po, ang pagko-close ng deal, hindi po siya sa dulo. Kaya tayo nagbi-build ng rapport. Kaya it's very important to build rapport
before you present para nakikilala mo po ang iyong prospect, para nakikilala niyo po yung client ninyo, para bago ka pa mag-present, alam mo na yung pwede niyang ibatong objection sa'yo. And bago matapos yung presentation mo, in between, sandwich, nasagot mo na. Lahat ng pwede niyang i-object sa'yo sa dulo. Okay po? Unahan na natin. Lagi tayo dapat advance mag-isip. Okay? Yan. So, patapos na tayo. Ito na lang po ang isi-share ko sa inyo. Sabi nga ni Keanu, I don't understand why people get mad when they get rejected by somebody or something. They have done you a favor but not wasting your time and playing with you. Ayan. Kung kayo po, ang objection, it's a buying signal, di ba? Pag nasagot mo, yung mga gusto nilang malaman, nakuha mo yung trust nila, kaya ka nagra-rapport, mako-close mo yung deal. Pero kapag ang tao, nireject ka, nagsabi flat out no, okay lang yun, mentors. Mas matuwa kayo kasi hindi niya sinayang yung oras nyo. And sabi nga natin kanina, no as of now. 'Di ba? Pwedeng ilang months, ilang years, pag nakita niya na hindi ka huminto, na naging successful ka dito sa business na to, pwede ka niyang balikan. Okay? Kaya doon po tayo ma-excite. No, matuwa ka. Kasi nabigyan ka ng ibang oras para makapag-prospect pa ng iba. So, always be grateful lang, no? Lalo na kahit hindi po open paagad sa business yung mga kakilala natin. Pag-pray lang natin, eventually, dadating yung time nila. Okay? So, yun lang po, mentor. Stop share ko na. Yun lang naman ang aking training for tonight. Maraming maraming salamat po. Again, thank you, Mentor Ikay. Thank you, Mentor Pat. Thank you, Team Eagles.